Good day mga ka-Ergan, mga ka-Enbas. Okay, bago tayo magsimula at tuloy-tuloy na natin ang pag-test ng unit na to, bago mapunta kay owner, bagong amo niya. Okay, siguro uunahin kong i-share muna to. Ito yung pinaka tips of all tips, highest tips na pwedeng maibigay kahit sino na nag-share o nagtuturo about airgunning or marksmanship. Kasi ito yung pinaka basic, actually pinaka basic. Ito yung gun safety rules, mga kaibigan. So hindi po ito basta kailangan natin i-skip. Hindi ito basta-basta ini-skip. Kailangan maralaman mo to before ka mag-handle or manghawak ng isang airgun, rifle or any firearm related. Dapat malaman mo to or i-research mo rin ito sa Google o sa YouTube, tulad ng ginagawa nating video ngayon, di ba? Okay, gun safety rules. Number 1 po is always trigger finger out. Yan, always trigger finger out. So I've been teaching students for almost 13 years in the College of Criminology, and always, lalong lalo na nasa classroom man or pupunta ka na ng firing range, inuulit-ulit natin to. Kasi pag mga new shooters or mga beginners, talagang nakakalimutan nila yan. Always trigger finger out. Nandito, kahit sabihin mo ginaganyan mo na yung kamay, napapasok ang makulit na daliri na yan papunta sa loob ng trigger, mga kaibigan. So mangangalabit talaga yan. Maniwala po kayo sa akin. Pag beginners po, kahit na imaitiban mong ganyan yan, ay nako, pinagbabawalan mo, bawal, masarap daw. ipapasok pa rin yan ganyan. So magugulot ka ng mamaya, sige, di ba? Magiging delikadong sitwasyon. Imbis na masaya yung shooting or enjoyment sa firing range, wala na. Okay, so far wala pa naman nangyayari, pero ito talaga, hanggang tumatagal ka sa firing or shooting or sa field ng airgunning, habang tumatagal, natututunan mo na yan, mga kaibigan. So nagiging muscle memory. So always trigger finger out. Instead na dito na, magiging dito na yan. Hindi mo yan namamalayan kahit basta maghawak ka na ng airgun, magpapapicture whatsoever. Hindi mo mamamalayan yan kung lagi kang nakahawak ng ganito. Nandyan at nandyan yung kamay mo. Hindi yan papasok sa loob. Ayun. So nagiging muscle memory mo na yan. Sunod dyan ay yung always treat your airgun loaded. Lagi din natin sinasabi yon. Always treat your firearm loaded. Kadalasan dyan is maraming nagkakamali yan. Pagtatanungin mo, pinakita ko yung airgun, for example airgun, pinakita ko yan, nagload tayo, tinanggal natin yung magazine, nag-unload tayo, pinalipad natin yung ammo or pellet, slug, pinakita natin, kinasakasan natin yan, then ipapakita mo pa empty yung chamber, empty yung magwell. So empty talaga. Then here comes, tatanungin mo, okay, is this gun loaded? Marami pa ring sasagot dyan, no sir. Pero yung rule is always treat po your firearm or any, for example in this case is your airgun loaded po. Just in case nakapag-load ka na, hindi ayaw mong tanggalin yung magazine, ito po yung gamit ng decacker. Yung handle na to, hawakan mo, pag nakakakyang, hawakan mo, release mo yung, or squeeze mo yung trigger, then i-hammer down mo, then ayun, medyo makakaiwas ka konti. Yan pong gamit ng airgun, yung decacker natin dito sa ating airgun. So po, pero always pa rin treat your airgun loaded. Okay, sa sunod ko na rito,
Yung pangatlo, never point the muzzle of your firearm or your airgun to any person or any object you are not intended to destroy. In short, never point, always point your firearm or your muzzle of your firearm to a safe direction. Yun yung kasunod nun. So dapat pag nagbubuhat ka, pag kinikerry mo itong unit mo, dapat alam mo, lalo na kung nasa range ka, always nakapoint dyan sa down range or sa safe direction. Wag na wag po yan ipapadaan so kung saan saan, sa mukha ng katabi mo or mga kasamahan mo. Dapat hawakan mo maigi yung firearm mo in a safe direction. Yan, dapat naka trigger finger out. Balik na naman tayo sa 1. Ayun po mga ka-airgun. So tatlo na yun nasabi ko, tatlo. 4 po yan actually. Yung pang-apat po, yung pang-apat is know your target and what is behind. So ito dapat lang to. Kaya pag nagpuputok tayo, like yung ginagawa natin dito is sa likod ng board mayroon kang backstop. In our case, dinalagyan po natin ng sandbag, then wood, mga kahoy. Siyempre yung backstop mo naman or yung nasa likod ng iyong target is wag naman yung mga matitigas na bagay like bato na irregular yung shape, kasi ang mangyayari yan, magre-ricochet. Kunwari kung malapitan lang yung target ninyo, malapitan lang ganyan, magre-ricochet yun o babalik sa'yo. Ay nako, masakit din mga kaibigan, natatamaan ka talaga ng lintig, diba? So dapat downrange, good dun, hanggang dun sa dulo, lalo na sa ating mga naglo-long range shooting. Okay, dapat secure, gamitin nyo yung scope mo. Kung may spatter ka, pa-check mo lahat dyan, dapat malinis, no? Walang any na ayaw mong ma-damage or mamatay beyond your target. Also in front din, dadagdagan na rin natin. Kahit na yung kunwari 50 meters sa harap mo, dapat walang sagabal, walang kung ano-ano dyan. So dapat pala what is in front and beyond of your target. So kasali dun is yung identify your target, know your target. Alamin mo yung target mo, ano ba yung target ko, saan ko ba dapat papatamaan ito para mas safe, ganun. Okay, dapat alamin natin. Yes, alam natin yung maximum range at maximum effective range ng ating airgun or any firearm or itong airgun natin, as the case may be. Alam natin kung ano yung maximum range. Iba yung maximum range at maximum effective range, di po ba? Alam natin yan. Kahit alam natin yan, never pa rin babaliwalain yung rules na to. Like pag pataas na ganyan yung target nyo, di ba? May target tayo ganyan kalapit lang. Then whoops, check mo kung saan pupunta. Check, always check. Baka mamaya ang daming bahay doon. Nako, delikado tayo. Maraming nang cases na, marami na nadidisgrasya, marami na rin nakas. Kaya ayun, apat yung ibigay natin, pero napakasimple, pero alam nyo, marami pang rules, marami handling, safety handling, hanggang isasakay nyo yan, napakarami pong rules. Pero yun yung basic, yung apat na yun, pinaka na yun, pinaka solid. Pero ito ang pinaka solid sa lahat. Pagbubuurin mo lahat ng mga gun safety rules, common sense yun. Medyo inisa-isa na lang nila, parang pizza yan na dinivide lang para mas masarap or anyhow pag talagang titignan mo, common sense po lahat yan mga ka-airgun, mga kaibigan. So inisa-isa para mas ma-internalize, intindihin natin maigi yung gun safety rules. Ayun mga kaibigan, so as of now, yun pa lang munang may bibigay natin. Pero ito na yung sinasabi ko nga talaga, yan yung pinaka highest. Ito na yung tip of all tips. Lahat ng binibigay nating tips, ito yung pinaka highest, pinaka una. So wag po nating kalimutan to, wag po nating baliwalain. Minsan talaga nakakalimutan talaga ng mga ibang kaibigan natin or
any, and dapat approach natin, then syempre sabihin natin ng maganda para hindi tayo maka-offend ng ating mga kasamahan. Okay, so yan muna mga ka-NBAS. Thank you.